I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello University, me again. Nako mga kababayan, yan ang sinasabi natin. Eto na, yung sangkot po ng mga parak na 15, correct me if I'm wrong, 15 na parak, sangkot sa sa nawawalang sabongeros ay nasa kustodiya po ng kapulisan sa Camp Crame. Eto na, kaya abangan natin ang susunod na kabanata. Malapit na po tayo sa exciting part ng isyung ito. Kung sa panahon ni Digong ay hindi po na-solve ito, pues sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., sigurado utas sila sa batas. Yan ang sinasabi natin. Nako, hold your breath mga kababayan. Yan po ang press conference ni PNP Chief General Torre. Talaga masasabi natin magaling talaga itong general na to. And of course, higit sa lahat ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Sabi ko nga, tahimik pero mapanganay bang galaw, guys. Para kompleto detalyado, shout out sa inyo mga kababayan, Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Magandang umaga. Today is July 7, 2025. Eto na. Sir Jason Sigales of Inquirer, sir. Next question. Ma'am Third Hand Malonzo, ma'am. Go ahead. Sir, good morning. Sir, can you confirm na yung sinabi po ni SOJ na may 15 na police na under restrictive custody in relation to their alleged involvement po doon sa missing Sabongero case? Yes, we have placed several personnel under restrictive custody pending the investigation on the missing Sabongeros. That we can confirm. And we have partnered with NAPOLCOM for the in-depth investigation of this case to ensure transparency and impartiality and to ensure that really the ends of justice will be achieved. Are they here, sir, in Camp Crame? Yes, they are in Camp Crame. Last question, ano po yung pinakamataas na rango doon sa 15 na... Lieutenant Colonel. Lieutenant Colonel. Thank you, sir. Patay Thank you, ma'am. dyan, guys. Next. Sir John Veneracion of GMA. Magandang umaga po. Sir, yung si alias Totoy daw, yung story ito nung last week, may nasubmit na daw sa PNP ng mga petty cash vouchers. Ang sinasabi niyang petty cash voucher is part of the attachment of his affidavit submitted to the DOJ now. Considering that this is now already under preliminary investigation under the DOJ at talaga sa SOJ on top of this, I would defer the answering to those details kay SOJ na lang. Kasi para sigurado tayo na iisa ang kumpas at makukuha nyo rin ang latest na developments kasi sigurado ako mas mabilis ngayon ang pasok ng information sa DOJ because they are already leading the preliminary investigation and the PNP is just one of the information providers. Yung po bang mga names doon sa petty cash vouchers, same din nung mga 15 na police officers? Hindi lahat, hindi perfect ang matching, no? Hindi perfect ang matching kasi yung 15 naman na names ay iba-ibang sources noon, hindi lang yung petty cash vouchers, no? So, hindi eksakto ang names na match, pero marami doon ay pareho. Match po. Doon po ba sa last na lang po sa akin, yun sa 15 po ba, ano ang participation nitong mga to kung maaari lang? Well, yan ay subject ngayon ng investigation. Yan ang subject ng investigation, both administrative and criminal investigation. So hindi ko naman pwedeng pangunahan siguro, pagpapasensya nyo, hindi ko mapangunahan kung anong magre-resulta ng investigation na to. In terms of fair play, bigyan natin sila ng pagkakataon din na sagutin yung mga reklamo laban sa kanila. Pero isa sigurado rito, hindi namin sila bibigyan ng luwag, hindi namin sila bibigyan ng puwang na paglaruan ng ating justisya. Guys, ano po ang kapalagayan nyo? Hawak na nila po ang 15 na mga parak sangkot sa bungirong nawawala. Nako, pag yan kumanta, yung 15 na yan, 1, 2, 3 lang ang witness mo. Tapos pare-pareho ang kanilang mga salaysay. At itinuturo yung totoong mastermind. Patay ka ngayon. Sigurado
makukulong ang dapat makukulong. Siyempre, mga pulis yan, alam nila ang buong katotohanan, o kung sino ang nasa likod niyan, sino ang nagbabayad, sino ang naguutos. Aba, delikado po ang tinuturo nilang sangkot. Oy, nako guys, abangan po natin ang resulta nito. Oy, nako. Sabi nga ni DOJ Secretary, tingnan nyo ito, basahin ko ito guys, ha. So, sabi po ni DOJ Secretary, Crispin Remulla, nako po, ito po ay courtesy po ng balita o kinumpirma ng DOJ ang pagkakonsidera nilang kilalanin bilang mga suspect ang businessman na si Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto sa issue ng mga nawawalang sabungero. OM goes. Nako, mga kababayan, ano guys ang kapalagayan nyo? Nako po. Ay for sure, kasama po sa iimbestigahin yan. Nako, alam nyo, walang kwenta yung bilyon-bilyon yung pera sa malakas na ebidensya. Ayan. Lalo na pag nagsalita ang 15 na mga pulis na yan tungkol dito sa dalawa na ito, patay tayo dito guys. Timbog kayo. Akala mo ito, ako no, sa totoo lang, hindi pa naman na napatunayan si Greta ang talagang isa sa mga ang isang sa mga salarin kasi wala pa naman proven, di ba? So, if ever ito ay sangkot itong artista na ito, aba, talagang bagay nga sa kanya yung pangalan niyang Greta. O, di ba? Greta na ipokrita, parang ganoon ang dating, kontrabida nga talaga ito eh. So, sayang naman ang kanyang pagkasosyalera pag ito ay makulong, mapatunayan. Sabi ko sa inyo pag Marcos ang mamumuno, ay nako, delikado kayo. Oo, totoo yan. Di ba nga sinasabi ko, si PBBM ang naglilinis ng mga dumi. Di ba? Biro mo yan, mahigit na 30 na sabongero, abot pa 100, hindi man lang nabigyan ng hustisya. Ano na yan? Ano yan? Aso na lang, ganon na lang, hindi bibigyan ng hustisya. Ano naman ang silbi ng hustisya ng Pilipinas, mga kababayan, kung hindi mabigyan ng hustisya itong napakadaming namatay, brutal ito. Parang consider ako na lang sa sarili ko na crimes against humanity. Brutal eh. Taong mga yan, kahit sa memo na nandaraya ang mga yan, ay may karapatan pa din silang mabuhay. At syempre, kahit nandaraya yan, pwede mo na silang ikulong na panghabang buhay ayon sa sentensya. Hindi yung patayin mo na parang asong askal sa kalye. Grabe naman kayo, kahit yung aso nga maawa ka eh. Tao pa kaya? Ay, sobra naman kawalang puso. Napaka demonyo naman pag gano'n ang ugali mo. Grabe naman. Di ba? So dahil dito guys, ito po yung sinabi ni Secretary DOJ. I just signed a letter for the Japanese government asking for assistance para magkaroon tayo ng seabed lake bed mapping at iba pa mga capabilities ng technology na kailangan natin para dapat dito kasi scientific ang approach eh. Hindi pwedeng chamba-chamba to. Scientific ang approach dito. May affidavit na po ba? Ano po? Yung statement na siya eh. Alam ko signed na yung statement na yun. Pero just the same, may statement talaga na nabasa ko. So yun narinig nyo guys, yung sinabi ni Secretary DOJ. Ang ibig niyang sabihin, dahil isiniwalat ni Tutoy ang mga bangkay kung nasaan na itinapon ang mga sabongero dyan sa Taal. So sinabi ni Secretary Remulla ay hihingi siya ng tulong po sa bansang Japan dahil sa mga divers baga nang sa ganon masisid ang mga bangkay or mga kalansay na nandyan sa Taal. Agay. Alam po natin ang Japan dekalidad din at magaling ang kanilang mga divers, mga bes ha. So guys ang kapalagayan nyo sa mga nangyayari ngayon? Aba, ang dami niyan mga bes ha. Pag nasolve ang problema na yan, di advance congratulations sa mga nabiktima sa mga pamilya ng mga nabiktimang sabongeros. Malaking achievement ito sa kasalukuyan administrasyon. Bakit kanyo? Sa panahon niya lang nabigyan ng hustisya ang mga karumal-dumal na mga nangyayari sa mga nakaraan.
O, di ba? Sa tingin nyo kaya, mga bes, may sangkot pa na mas mataas na opisyal ng kapulisan? Agay. Sabi nga nila, mayroon daw government official. Oh, goes. Ay, nako, ewan ko na lang sa mundo. Alam nyo, ang pera, madali lang mawala yan. Kahit billion, trillions yan. Pag ang Diyos ay kumilos, parang bula lang na mawala yung kayamanan ninyo. Kaya gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Pag marami kang pera, share your blessing sa mga mahihirap. Dahil pag yan ay mag-share mo ang blessings na ibinigay sa'yo ng Diyos, more blessing to come ang mangyayari, ang magiging resulta. Kasi ang puso mo laging tumutulong sa kapwa pero kung ganyan naman ang pag-uugali mo, isang utos mo lang para kumitil ng tao, mayroon din time para may time para sa'yo. Time will come. Ika nga, karma is real. Utang ay buhay. Ang kinuha mo, buhay din ang kapalit. Ay nako. Siyempre, ang kapalit yan, buhay mo. Habang buhay ka makukulong. Sa dami-dami ba naman yan? Hindi sarili mo nga kamay ang kumalak ang tawag dito, hindi sarili mong kamay ang gumawa, pero utos mo naman. Di ba? Kung hindi mo utos, hindi mangyayari 'yun. Malaking pagkakasala 'yan, guys, sa mata ng Diyos. Kaya, payback time, mga kababayan. So 'yun, guys, ang aking pinaka-latest updates sa 'yun. See you again on my next upload. Bye yan, babus. God bless Philippines. Abangan natin ang mga resulta sa isyong ito. Babu!